disbarment laban sa mga Duterte. Siyempre, mas matapang ngayon yan. Wala na yung collar eh. Tangina, aso, puta. Kung ganyan talaga, bakit nyo pa pinapa-impeach kung si BP Inday Sara kung sure win na rin pala kayo? Isang maleta, 50 million, tatanggapin ko. Cold cash, tatanggapin ko. Tatakwil ko yung dignidad ko, tatakwil ko yung Pilipinas. Kunyari, tatakwil ko pati sila BP Inday Sara Duterte. Tatanggapin ko. Kayo, ngayon, tatanungin ko kayo. Tatanggapin nyo. Okay. Issue na bayan ating pagsapan. What's up mga kayon and welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa Issue na bayan Ating pagsapan. Di kami natatakot sa katotohanan. Kaya naman isa magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat mga kayon. Joe Malone TV, Issue ng bayan. ating pag-usapan. Tunay na balita, kampihan. Sa katotohanan lamang. Para sa mamamayan. Totoong laban. Hindi puro drama, di ring chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka rito sa diskusyon. Boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto. Oh, special session. Nako, Diyos ko. Talagang lahat gagawin nila. Maganda tong talakayan natin ha. Makinig. Usapan. Joe Malone TV, Issue ng bayan. ating pag-usapan. Pasok na mga suke, June 16, araw ng Martes sa Pilipinas, Blue Ribbon Committee na! Sumasalamin sa katotohanan lamang. Para sa mamamayan. Totoo ang laban. Walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan. Para sa bayan. Ayun no, mega love shoutout sa lahat ng viewers natin dyan. Dito sa OFW ka man o dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa pagtangkilik mo ha. Maganda tong pag-uusapan natin ngayon, the 13th guy. Is it you, Joel? Ha? Ikaw na ba ang kukumpleto pero sa pananalita mo mukhang ikaw na nga ang dami. Alam mo, may tanong ako, no? Bakit sa mga senador meron na nakakasuhan, meron na nakukulong, pero sa mga congressmen wala pa din hanggang ngayon? Puta, siga-sigaan yung mga congressmen ngayon, no? Parang sila na yung executive, parang sila na yung mas mataas kaysa sa Senado. Ang dami nang nakulong o may mga kaso na yung mga iilan sa mga senador, pero sa congressmen, 300 sila dyan, wala pa rin nangyayari. Wala pa rin nakakasuhan, wala pa rin lumilitaw na malinaw. Puta, lahat malabo sa puset, lahat pahaging kayo dyan. Bida-bidahan kayo dyan, pero hanggang ngayon wala pa rin nakukulong. Bakit? Takot na takot ba? Umpisahan muna natin dito. Etong si Atty. Palsis, suspended ng 1 taon dahil sa statement niya noong 2018. O di ba? Maraming salamat sa Supreme Court ha. Nagalaw na yung baso mga kayon. Yun nga lang, matapos masuspinde, si Palsis ay sinabihan ng korte na resolvehin ang mga kasong disbarment laban sa mga Duterte. Siyempre, mas matapang ngayon yan. Wala na yung collar eh. Tangina, aso, puta. Di ba? Mas matapang na ngayon yan. Wala na yung collar eh. Mga ngagat na yan. Di ba? Nating tulos na eh. O, suspended lang naman 1 taon. Kaya makakapaghintay pa yan next year. Ay di kinarma ka ngayon. Dahil hindi ka na attorney ngayon. Muna, pansamantala. Dahil suspended ka. Di ba? Yan ang sinasabi natin. Ang ingay mo kasi. Noisy ka. Tapos sabi, tatakbo ka pala ng senador. Anong gagawin nyo dyan? Hindi ko naman sa akin na-question yung kakayahan mo, ha? Pero parang ganun lang, ha? Di ba? Kinarma ng malala, eh. Di ba? Ang bilis, eh. Pag ganun, no? Pyung! Baksak sa kanya. Yun, suspended. Ay, sa wakas, kumikilos na rin ang Supreme Court. Sana magtuloy-tuloy, ha? Alam nyo, sana iniisip. Mamaya may kakwento ko sa inyo. Patapusin muna natin to.
Napanood ko na yung trailer ni Joel Villanueva. Alam ko na ang mangyayari. Sayang, akala ko talaga ibang-iba ang politiko kapag born again ka. Jesus is Lord kasi yan eh. Alam nyo kasi ganito, meron kasing statement si Joel Villanueva na hindi naman direkta, syempre, pero parang babaliktad na siya eh. Kasi 12 sila dun eh. Kulang ng isa para maging majority. So kaya tinatawag ito si Joel Villanueva na the 30th guy. O magkakaroon daw, hindi umano, allegedly, ng special na session. Kasi pag siguradong 30 na sila doon, i-vacant nila ulit yung posisyon, magtatalaga ulit sila ng Senate President. Eksakto, ngayong araw na to, kanina, nagkaroon na ng Blue Ribbon alas 10. Mamaya, iiano ko sa inyo. Recorded ko kasi to last night kaya baka malito kayo. Diba? Magkakaroon ng hearing. O pagka napanood nyo to, alas 10 kasi yung hearing feeling ko, magkakaroon sila ng special session sa umaga. Alam nyo, pag hindi nyo pa na-gets to, ewan ko na lang. Talagang gustong nilang harangan yung Blue Ribbon Committee. Tapos, puta, wag na tayong magpa-ipokrito dito. Diba? Yan lang naman yun. Blue Ribbon lang naman yun. Kaya nakakataranta sila meron tayo kasi nababalitaan na itong Blue Ribbon Committee na to, baka marahil napanood nyo na, merong pasabog, maraming pasabog na pasasabugin itong si Rodante Marcoleta, si Senator. Buhos na to. Puta, buhos na to. Nating tulos Di ba? Yun yung sinasabi natin, na pag wala kang kinalaman, puta, hindi ka matatakot. Kung halimbawang sangkot gaya na sinasabi ng iba, na si Rodante Marcoleta sangkot din sa Blue Ribbon Committee. Puta, wag niya nang pangunahan yan. Diba? Lahat ng nanahimik doon sa in regards to flood control issue, puta, mag-isip na kayo. Yung mga maiingay, kaya nag-iingay yan, kasi talagang, wala, mag-iingay ako. Wala naman, hindi naman ako sapit tas yung mga tahimik, nagdadasal na yon. Alam nyo na kung sino yung mga yon. Iilan lang naman yung mga senador dyan. 12 lang yan. Sa congressman, 300 plus yan. Ilan lang yung maingay dyan na masasabi natin na talagang malinis, na walang pagdududa. Puta, di ba? Grabe. Talagang tanga-tangahan talaga. The 30th guy, Joel Villanueva. Tignan natin, ha? Monday ngayon, recording. Tuesday nyo ito mapapanood. Tignan natin yung Blue Ribbon Committee. Feeling ko magse-session ng umaga Magi-special session ng umaga, magtatalaga ng New Senate. Mamadaliin nila yan pala hindi matuloy yung Blue Ribbon. Kaso yung Blue Ribbon alas 10. Kala nyo takmaw yung majority Takmaw din. Inagahan talaga nila. Ang balita ko, maraming papasabugin si Rodante Marcoleta. Pasabugin na mga burang puking inang yung mga yan. Di ba? Blue Ribbon Committee hearing, June 16, 2026, Martes. Double Gem EDSA Garden Event Place. Hindi ko alam kung saan yan. Alas 10 ng umaga. Kung malapit kayo dyan, yung mga makakapanood nito, hindi alam. Alauna na kayo schedule. Ongoing na yung Blue Ribbon. Ganun na din. Basta, supportahan natin yung Blue Ribbon. Kaya napalit na yung profile pic ko Kasi talagang palabasin na natin yan. Lalo na ngayon, El Nino. Tapos magkakaroon ng bagyo. Palabasin na natin kung sino yung mga sangkot. Ako, di ako naniniwala sa mga firing squad na yan. Puta, karakuhan yun. Gaya na sinabi ko sa kabilang vlog natin. Alright, game! Huda. Ito yung mapa showing how a Robredo-Tulfo combination could beat a Sara Duterte-Amy Marcos tandem. Talaga, Mark, Ito niya, Talaga lang, Mark, Kilala ko itong vlogger na to, Talaga lang, Mark, Sige, mamaya ka sa akin. Klarong-klaro yung hati sa bansa. The northern part, more on sa Robredo-Tulfo, while yung southern part or yung Bisaya-speaking provinces ay more kay Sara Duterte. Vlogger to. At para sa akin, ito lang ang simpleng dahilan kung bakit puro paninira sila ngayon sa mga Tulfo. Dahil alam nila when you put Tulfo in the equation, yung pink, samahan mo ng Tulfo, doon na. Kaya nang lagpasan kahit yung dating akala mong walang katalo-talo na Sara Duterte.
Balikan lang natin. Tutuwa ako dito eh. Tutuwa ako sa'yo, Mark. Balikan lang natin na saglit. Balikan lang natin. Sige. Mark, ang laki ng pink. Luzon, saka Visayas. Tapos konting parte ng Visayas, green, saka Mindanao. Kung ganyan talaga, ha? Kung ganyan talaga, bakit nyo pa pinapa-impeach kung si BP Inday Sara kung sure win na rin pala kayo? Di ba? Ang laki ng pink na sinasabi mo. Oh. Yung sinasabi mong tulpo, ayun, tahimik sa flood control issue. Ngayon lang nag-iingay. Di ba? Kung talagang totoo yan, yung sinasabi nyong Luzon at saka Visayas na yan, na kulay pink, tatalunin si BP Inday Sara. Ba't nyo pa kailangan i-impeach? Para sure win na kayo dyan. Sure win. Sure win na yan, oh. Oh, ang laki ng green, no? Kahit dito mo tignan, eh. Di ba? Sure win na yan. Yung pamato nyo. Sure win na sa Inodoro. Talaga, oh. Niloloko mo kami, Mark, eh. Bumaba tayo. Babain nyo yung survey. Sus Mariosep. Alam ko na yung ganyang style. Content creator din ako, eh. Maniniwala pa sana ako kung hindi ka content creator, eh. Kaso content creator ka din tulad ko. Alam na natin yan. Puta, wag na tayong maglokohan dito, Mark. Wag na tayong maglokohan dito. Alam na natin yan. Diba? Alam na natin yan. Hati sa bansa. The northern part, more on sa Robredo Tulfo, while yung southern part or yung Bisaya-speaking provinces ay more kay Sara Duterte. At para sa akin, ito lang ang simpleng dahilan kung bakit puro paninira sila ngayon sa mga Tulfo. Dahil alam nila when you put Tulfo in the equation, yung pink, samahan mo ng Tulfo, doon na. Doon nababagsak ang Pilipinas. Nang lagpasan kahit yung dating akala mong walang katalo-talo na Sara Duterte. Di ba? At sabi nga nung aking kaibigan na si Attorney Reyes del Rosario, sige pa, inisin nyo lang si Rafi at si Erwin. Kapag sige. isa sa kanila tumakbo, mas lalong sasakit yung ulo nila. Kasi hindi naman talaga matatawaran eh. Alam nyo, hindi naman lahat ng Pilipino ay araw-araw nakikipagbardagulan katulad ng ginagawa natin. Hindi naman lahat ay interesado doon sa mga detalye ng mga awayan at yung mga bardagulan at yung mga asara natin sa SOCMED. Pero karamihan sa kanila, ordinaryong mga Pilipino, alam kung paano nakakatulong ang magkapatid na Tulfo. Komedyante pala to. Natatawa ako. Komedyante pala to si Mark. Kung gaano kadami yung mga security guard, mga driver, OFW, mga laborer, Mag-asawa. construction worker na Yung mga may kabit. Yan. natulungan ni Idol Rafi at ni Idol Erwin. Tayo na, hindi mo lang binuwat yung bangko, pati lamesa, binuwat mo na. Baka mabigat yan. Huwag mong suluhin. Kaya ganun na lang kalaki yung kanilang suporta. At pag tinapat mo sila, kahit sino doon sa kampo ng Duterte, laging merong laban. Kaya para sa akin, sinabi na ng dalawa, hindi sila interesadong tumakbo. Pero kung tuloy pa rin na pang gigiba nyo sa kanila, sige, kayo bahala. Buta na, nanakot pa. So dapat tigilan namin para hindi tumakbo. Ganun ba yan? Basta para sa akin, itong mga Tulfo ay pag sila yung lumaban, talagang sasakit yung ulo kung sino man yung matapat sa kanila. Ayos na talaga. Kinikilapatutan ako doon Puta, wag nyo nang wag nyo nang wag nyo na aasarin si Bendalo Wag nyo na aasarin, baka mamaya i-ben nga yung lo Wag nyo na aasarin sa kasi Tulfo. Wag nyo nang sasabihin na may nag-away na naman na mag-asawa, susumbong sa Tulfo. Huwag ganun nakikiusap ako sa inyo, huwag nyo na awayan yung Tulfo brothers, alright? Dahil baka tumakbo yan. Mula Luneta hanggang PICC, mapagod yan. Grabe, laki ng pink, no? Luzon sa Visayas. Puta, huwag nyo na i-impeach si BP Inday Sara. Sure win na yan pag ganyan. Naklang puta, Di ba? Ang laki ng pink Sure win na yan. Huwag nyo na i-impeach. Di ba? Patahimikin nyo yung tao. Mukhang mananalo na kayo kwento nyo sa pagong.
Kwento nyo yan, kayo bida dyan. Kami masama dyan, di ba? Mga urur. Sunod po ng walang tigil na bangayan sa Senado, ginamit na ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang kapangyarihan na magpatawag ng isang special session. Dito inaasahang dadalo ang mga kongresista at senador para maplansya ang mga nakabimbing panukala. At live mula sa Senado, may express report si Merrimon Reyes. Merrimon, naka-recess ngayon itong kongreso pero nagpatawag ng special session ang Pangulo. Bakit daw? Kakagulo na Ruth, kinakailangan na raw ng agarang pagkilos ng Kongreso sa mahahalagang panukalang batas at mga usaping nangangailangan ng agarang aksyon mula sa pamahalaan. Kakagulo na Sa inilabas na Proclamation 1318 ngayong araw, inatasan ng Pangulo ang Kongreso na pagtuunan ng pansin ang mga mahahalagang panukala na malapit ng maisakatuparan sa lehislatura. Kabilang na dyan ang agarang pag-aksyon sa pangangailangan ng tulong ng mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao, tiyakin ang suporta sa edukasyon, mas maayos na serbisyong pangkalusugan para sa mga senior citizen, mga masustansyang pagkain para sa mga bata, at mas matibay na proteksyon para sa vulnerable sector. Layunin din daw ng special session na bigyang daan ang Commission on Appointments na aksyonan ng pagkakatalaga sa mga miyembro ng gabinete, militar at foreign service nang naaayon sa batas. Matatandaang naantala ang ilang trabaho ng Senado dahil sa Senate gridlock. Nauna namang sinabi ni Senator Joel Villanueva na dadalo siya sakaling magkaroon ng special session sa Senado para talakayin ang ilang nakabingbing panukalang batas. Sa ipinalabas na livestream ng Jesus is Lord Church Worldwide nitong linggo, iginit ni Villanueva na hindi ito ang panahon para magkampihan. Ayun na. Sunod-sunod ang issue at problemang kinakaharap ng bansa. Ayan na. Pakinggan natin ang pahayag ni Senador Villanueva. Hindi po pwedeng puro away na lang. Nax! Sa pagkakataon po natin magkaroon ng special session, tutup pa rin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. Takot na rin makulong to. No? Takot na rin makulong to. Parang ano lang to. Chis Escudero lang ang datingan na ito. We will be there. Ruth, ayon naman kay Senate Majority Leader Senator Mig Zubiri, handa ang mayoryang dumalo sa special session at gawin ang kanilang mandato. Dagdag din ni Senator Erwin Tulfo, sila raw ay papasok at magtatrabaho ng walang delay at walang drama. Kabilang daw kasi sa mga nakabimbing panukala ay ang Filipino citizenship ng 2 atleta, pati ang kumpirmasyon ng promosyon ng mga paretirong general. Dagdag pa ni Tulfo, mayroon na rin daw siyang kinakausap na isang babae at isang lalaki na pwede raw mabigyang daan ang pagkakaroon ng decisive majority. Sabi naman sa isang post online ni Senator Ping Lacson, dahil sa pagpapatawag ng special session na ito, sana raw ang Delulu pa more maging Delulu no more dahil 12 na raw ang bilang ng new majority na maituturong na quorum. Si Joel ang pag-asa nyo. The 30th guy. Constitution, may kapangyarihan ang Pangulo na magpatawag ng special session sa Kongreso. Itinakda ng Pangulo ang special session ngayong June 17 kung saan inaasahang dadalo ang mga senador at kongresista. Ruth. Merrimon, naalala ko lang unang sinabi kasi ng Malacanang na magpapatawag ng special session ng Pangulo kung magkaayos na o magkabati. Dapat magkabati daw muna itong mga senador. Tingin mo ba nangyari na yan? May binabangit na ito, number 13 na. Itong posible at least confirm na nagsabi na si Senator Villanueva na dadalo. Mukhang maaayos na rin kaya yung nakabigbing na usapin tungkol sa liderato ng Senado, yung Senate, yung paghalal sa Senate President. Taksil! Di ba? Ruth, sa ngayon, ang may nagsasalita pa lang tungkol dyan ay mga miyembro ng Senate Majority Bloc. Puwera na lamang kay Senator Joel Villanueva mula sa minority na sinasabing pupunta nga raw siya kung sakali magpatawag ng special session. Pupunta yan. Pero natanong natin tungkol dyan si Senator Kiko Pangilinan at sinasabi 12 na raw sila sa Majority Bloc, so nabubuo na yung quorum. So kung madadagdag pa yung pag-attend ni Senator Joel Villanueva, though wala pang commitment na aanib na siya sa majority block, lalong sapat na raw ito para makapag-convene ang Senado ng session nila sa Wednesday kahit pa hindi umattend yung ilang miyembro ng Senate Minority Block. Sa ngayon, sinusubukan pa natin makakuha ng ibang reaksyon at komento, lalong-lalo na mula kay Senator Alan Peter Cayetano na hanggang ngayon ay pinanghahawakan pa rin na siya raw ang legal at ang moral na Senate President. Sabi ni Senator Ping Lacson, handa na rin daw ang majority block sa kahit na anong pwedeng mangyari, kabilang na rin dyan yung pagkukontest sa kung sino ang magsisilbing presiding officer sa special session. Ruth. Merrimon, isa rin doon sa nakalista doon sa mga Dalawang majority block. gustong atalakay ng Pangulo na panukala, itong anti-political dynasty bill na nakapasa na doon sa Kamara. Anong estado dyan? Anong status dito dyan sa Senado? Ang ina nyo?
So far, Ruth, yun nga, hindi pa natin nakikita yung pagrolyo nito, lalo-lalo sa third reading at saka yung final approval nito, yung huling pagbubutuhan din ng mga senador. Kaya sinasabi nila, crucial daw talagang magkaroon ng special session kung sakaling nga magkakaroon para ma-address itong mga nakabite ng mga panukala. Kabilang na rin dyan yung paghihintay din natin sa paglakad ng mga komite, yung mga pagdinig nito, kabilang din ang Blue Ribbon Committee na yung panig ng minority bloc ni Senator Alan Peter Cayetano na sinasabing may gagawin pang hiwalay na pagdinig, samantalang naglabas na ng statement kanina lamang ang chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senator Erwin Tulfo na hindi ito legal dahil ang committee ngayon ng Blue Ribbon, siya ang may hawak, bakante yung mga posisyon nito, so yung majority bloc na nanunungkulan sa mga committee ito, sila ang may hawak ng bola. Pero yun nga malalaman natin ang lahat talaga, Ruth, sa pagdadalo ng mga senador sa paparating na special session, lalong-lalo na itong manggagaling sa minority bloc para ma-address itong mga nakabitin. Ruth. Di ba? Alam nyo, ganito yan eh. Ito, totoo ano ka sa inyo ay, yung iba kasi takot. Okay, ano na, sabihin na natin, sige, takot. Sabihin na natin, takot. Kasi may kaso. Nakasuhan dati, bubuksan, kukulong. Kaya pinambablap, allegedly. Di ko alam kung pinambablap nila yan, pinampe-frame up nila yan, o kahit pinananakot, pinangsusuhol, kesyo sinasabi na gaya na sinabi ni Jinggoy na tinatakot, na marami siya tinatakot, o babalik kita siya, kung pupunta siya sa kabila, mawawala yung kaso niya, etc. Tangina. Ginawa nyo yan Yung mga kaso nyo, kung napatunayan man yan, allegedly, kung ginawa nyo yan, ginawa nyo yan Panindigan nyo yan. Di ba? Hindi yung para, kailangan ko umatin sa kabila para hindi matuloy yung kaso ko. Pare, sobrang yun, puta. Maluloko mo ibang tao. Maluloko mo Pinoy. Maluloko mo ang taong bayan. Pero kayo, alam nyo yan. Mahiya kayo sa creator natin sa taas. Kung ginawa nyo yan talaga at kakasuhan kayo, puta, gawin yung tama naman ngayon. Bakit naman si Jinggoy? Hindi ko naman sinasabing Hindi ko naman sinasabing totoo yung kaso sa kanya. O kinasuhan pero hindi bumaliktad. O ngayon si Cheese. Tapos si Joel, the 30th guy. Sa 17, Wednesday. Alam nyo, ganito yan Real talk tayo rito Kung halimbawa ako, politiko, sabihin na natin, kunyari, bibigyan ako ng maleta. Kunyari may cash. Cold cash. O kayo, cold cash, aabotin kayo, kapalit ng dignidad ninyo. Tatanggapin nyo o hindi? Totoo, real talk tayo. Ako tatanggapin ko. Cold cash Isang maleta, 50 million, tatanggapin ko. Cold cash, tatanggapin ko. Tatakwil ko yung dignidad ko, tatakwil ko yung Pilipinas. Kunyari, tatakwil ko pati sila BP Inday, Sara Duterte. Tatanggapin ko. Kayo, ngayon, tatanungin ko kayo. Tatanggapin nyo o comment nyo dyan sa baba bago ako magpaliwanag. Sige. Real talk yung totoo Siguro ngayon, hindi mo pa masasabi kasi hindi mo pa naman hawak yung pere. Kaya nga, iba yung abutan nyo, iba yung salitang kaliwaan Hindi mo kasi pwede sasabihin na, sige, bibigyan kita ng 10 milyon, kukunin ko lang sa bahay. Siyempre, wala yun, walang effect yun. Di ba? O, bumaligtad ka lang, pumunta ka rito sa amin, bigyan kita ng 100 million. Kukunin ko lang sa bahay, with the deposit ko sa'yo. Wala, hindi totoo, hindi kaliwaan ang tawag to. Pero kung ito na yung maleta, punta ka na sa amin, 100M yan. Pupunta ka o hindi? O sige, comment mo dyan sa baba. Comment mo dyan sa baba. Yung totoo yung totoo mga kayon. Tayo lang naman to. Yung totoo, wala naman nanonood sa akin, mababa views natin. Yung totoo, tatanggapin nyo o hindi? Kasi kung ako tatanungin nyo, tatanggapin ko. Cold cash Nasa maleta Maraming mararating yon. Bebenta ko yung dignidad ko. Totoo, hindi? Totoo. Totoo. Pero may paliwanag ako dyan. Di ba? May paliwanag ako dyan. Kung ano man yung sagot nyo dyan, paplastikin nyo man yung sarili nyo o magpapakatotoo kayo dyan sa comment section. Ito sagot ko. Kaya nga, kung alam mo at kilala mo yung sarili mo na kaya mong bumaligtad sa ganon, huwag mo nang ilagay yung sarili mo sa posisyon na yun. Ganon lang kasimple. Kaya ayokong tumakbong politiko. Kasi hindi ko lang mapaninindigan yung prinsipyo. Para hindi ka na humantong sa ganon
na ibebenta mo yung dignidad mo, ngayon pa lang umayaw ka na. Alam mo ang problema kasi sa atin? Lahat sinusunggab. Yan. Kahit hindi kaya. Kahit nakilala mo ang sarili mo na mahina ka, na madadala ka, na mabait ka, na mapapakiusapan ka, natatanaw ka ng utang na loob, na ibebenta mo yung dignidad mo, pinapasok mo pa rin. Kaya nga sa kumpanya merong SWOT analysis. O, alam niya yan, baka alam niya yan. SWOT analysis. SWOT. Strength, weaknesses, opportunity, threats. Dapat kilala mo yung sarili mo pagdating sa strength. Kilala mo kung ano yung weaknesses mo. Alam mo kung ano yung opportunity. At kilala mo kung ano yung pwedeng maging threat sa'yo. Huwag mo nang pasukin. Parang ganito lang yan. Diba? Although hindi ko nabigyan ng justice to. Dati mahilig akong mag-basketball. Yun nga lang, sa sobrang hilig ko mag-basketball at mainitin ang ulo ko, lagi akong napapaaway. So anong ginawa ko? Tinigil ko yung basketball. Hindi ko na dinevelop yung kailangan maging pasensyoso ko. Hindi na. Medyo advanced na yun. Hindi na ako humantong sa ganun. Tinigil ko na lang yung basketball. Parang si Amores, yung nanapak ng player, tapos pinatawan ng suspension ata o tinanggal sa Professional Basketball League, tapos namaril yung susunod, tapos yung susunod may nakaaway ulit. Kung sa kanya, tumigil na siya mag-basketball. Kasi, ano na yan para sa akin, dapat kilala mo yung sarili mo. Alam mo yung strength mo, alam mo yung weaknesses mo, alam mo yung pwede mong maging opportunity at alam mo kung ano yung pwede maging threat sa'yo. SWOT analysis. Bago ka pa maging buwaya sa politiko at ibenta mo yung dignidad at bumalimbing-balimbing kayo dyan, gaya ng ginagawa nyo. Sana noon pa lang hindi nyo na pinasok yan. Dahil I'm sure kilala nyo yung sarili nyo more than us. Diba? Hindi ako hipokrito. Real talk tayo rito. Abutan ako ng maleta, cold cash. Puta, hindi mo tatanggapin. Puta, kalokohan mo. Kapalit, dignidad. Unti lang naman nakakaalam Di ba? Benta ko na yung dignidad ko. Kaya nga sinasabi ko sa inyo rito? Anong sinasabi ko sa inyo rito? Hindi nila ako kayang bilhin. Magbablog ako sa kabila? No. Ang sabi ko, I would rather change the whole content kaysa mag-vlog ako sa kabila. Kaya kong ang bitawan to Wala nga ako upload. Wala rin akong views. Ando doon ako sa kabila. Sa food vlog ko, sa Jomalong World Travel ko. Pumunta kayo sa Tito Jom. Facebook. Iba yung ina-upload ko doon. Mga reels, 3 minutes. Iba yung ina-upload ko doon. Kwentong Tito yung ina-upload ko doon. Pag wala ako rito sa politics, ando doon ako. Kasi alam ko yung strength ko. Alam ko din yung weaknesses ko. Alam ko yung pwede kong maging opportunity at alam ko kung ano yung magiging threat para sa akin. SWOT analysis. Hindi ko pinopromote yung SWOT And what I mean by that is, dapat alam mo kung ano yung strength mo, weaknesses mo, yung opportunity, yung threats mo. Para hindi ka na maging halimaw. Para hindi mo napalitan si Satanas. Di ba? Huwag mo nang pasukin yung mga bagay na alam mong alanganin ka, na alam mong hindi mo kaya. Wala namang problema Di ba? Kung hindi mo kaya, back out. Bakit isusubo mo yung sarili mo? Kung alam mong hindi ka magiging magaling na politiko at hindi ka magiging maprinsipyong politiko gaya ng mga Duterte, huwag mo nang pasukin. Ganun na kasimple. Kaysa balang araw maging buhaya ka pa, maging satanas ka pa, maging devil ka pa kasi binenta mo yung dignidad, bumalimbing ka. Puta, tingnan nyo lahat ginagawa nila. Tingnan nyo. Kanya-kanya silang balimbingan. Di ba? Ito. Kanya-kanya silang balimbingan. Kanya-kanya silang transfer dito, tapos magugulat ka, yung kalaban ng kalbila, kakampi na, tapos yung kakampi, naging kalaban na. O sinong ginagawa? Taong bayan. Di ba? Kaya bago mo pasukin yan, dapat alam mo yun sa sarili. Puta, alam nyo yun. Alam natin yan. Huwag natin sabihin, ay puta, hindi ko pa alam. Noong time na yun, hindi ko pa natidiscover. Sus. Huwag ako. Hindi naman mga tanga yan. Nakapag-aral nga yan Di ba? Yung iba nga dyan, abogado pa Di ba? Ano yung sinabi ni Edu? Na na-real talk tayo. Edu Manzano. Ano sinabi niya? Sabi niya na you should see o you should travel around the world kung gaano kaganda sa ibang bansa na hindi natin deserve to mga Pilipino. Ito nangyayari sa gobyerno natin. Tingnan nyo nga Di ba?
Blue Ribbon, pinipigilan. O sabi, ay, wag, hindi pinipigilan. Parang pinipigilan. Anong meron sa Blue Ribbon? Bakit nung flood control issue, yung mga binabaha, yung mga bubong na lang ang kita, yung mga rumaragasang tubig na yon, bakit yung mga senador? Yung iba nanahimik, yung iba ang daldal. Bakit mga senador nakakasuhan, meron na kulong, sa congressman wala? Puta, paano niyo ipapaliwanag yan? Oo, tapos yung mga dating kaso ng mga senador na halungkat. Hindi, sa bagay. Tama lang naman na halungkatin. Di ba? Kung talagang may kaso nga, kung talagang ginawa mo nga eh. Di ba? Hindi yung pagka umanib ka sa amin. Hindi, kunyari lang pagka umanib ka sa amin, hindi namin tutuloy yung kaso. Puta, ano yun? Hindi na sa taong bayan yun, pare. Para sa sarili mo na lang yun. Masyado nyo namang dinibdib yung lahat tayo, makasalanan, lahat tayo papunta sa impyerno. Puta kayo, niyakap nyo pa. Di ba? Niyakap nyo pa yung concept na gano'n, yung kontekstong gano'n eh. Na, lahat naman tayo, papuntang impyerno, lahat naman tayo, makasalanan. Sige, puta, sanggaban na natin. Pwede ba? Di ba mga kayon? Yan ang sinasabi ko eh. Dito, wala akong kailangan ipagmalinis. Hindi ko kailangan kayo i-impress. May manood, mamwala. Basta ako, nasasabi ko yung gusto ko na ipaglalaban ko. Diba? Duterte ako ever since. Wala naman kayong masasabi sa akin. Hindi naman ako nag-vlog sa iba na bumaliktad dito. Tapos pagka nanalo yung kabila, babaliktad sa kabila. No. Kaya nga pinapasubscribe ko kayo doon sa mga channel ko. Yun na lang yung supportang hinihingi ko eh. Diba? Nasuportahan nyo dyan sa description box. Sabihin yung wala akong talent. Diba? Ano yun? Yun lang yung akin. Pag hindi mo na kaya o hindi mo kayang panindigan yung prinsipyo mo bilang isang politiko, huwag mo nang pasukin. Mas maigi pa, mag-resign ka na lang. At least doon, baka hangaan ka pa na, itong taon to, tinalikuran kasi hindi niya nakaya kesa maging demonyo ka pa sa paningin namin. Maraming salamat, Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan.